Panginoon sa Hebreo chapter 11 verse, no? Yes, 11 verse 1 to 3. Sige, basahin natin. Nagbibigay kalakasan, Lord. Sa mga oras na ito, Ama, ay nilalagak namin, Ama, sa iyong paanan, Panginoon. Ang mga hinain ng iyong mga anak, ang mga prayer request, Panginoon, at inilalatag namin sa iyong paanan, Panginoon, sa iyong dakilang luklukan, Panginoon, ang iyong salita na nawa, Panginoon, sa mga oras na ito, Ama, ay bigyan mo, Panginoon, ng buhay, Panginoon, at kami, Ama, kami, Panginoon, ay patuloy na lumago, Panginoon, sa spiritual life, Panginoon, and we will soar like an eagle. Patuloy, Panginoon, na mangusap ka, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon, dahil kami naniniwala na ang iyong salita ay buhay, Panginoon, higit sa mabisa sa kanman tabak na magkabilit-talim, ito, Ama, ay titimo, Panginoon, sa aming mga puso at isipan at magkakaroon ng buhay. Panginoon, salamat, patuloy, Ama, ang kalakasan, ang answered prayer, ang divine wisdom and knowledge, Panginoon, patuloy na dumaloy, Panginoon, sa iyong mga salamat, Panginoon, sa double portion anointing, Panginoon, na iyong pinagkaloob sa mga oras na ito. Panginoon, thank you sa ilang, Panginoon, kapurihan, sa pangalan na iyong bugtong na anak na sa Jesus, at ang lahat ay magsabi ng Amen. Hallelujah. Palakpakan mo din natin ang ating Diyos ng buhay. Hallelujah. Ayan. Still have time. Alam nyo kasi kahit ang aking kodi ko ay narito sa aking ay hindi pwedeng hindi ko katabi ang Biblia. Kasi para sa akin ay this is my life. Amen. Amen. Ayaw kung ako nag-preach without my Bible beside me. So, I give reverence sa tanang Panginoon. So, ang topic natin ngayon ay pinamagatang the reality of faith. Ang katotohanan ng pananampalataya. Amen. So, now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. No? That is what the ancients were commended for. By faith, we understand that the universe was formed of God's command. Diba? Sabi nga ng Panginoon, let there be light. And there was light. At nakita ng Panginoon doon na ang kanyang mga nilikha, na ang kanyang mga sinabi na let there be light. Sabi, and it was so. At ang Panginoon ay nalugod. At sabi niya ay natuwa siya sa kanyang mga nilalang, maging ikaw, yung vegetation, yung karagatan, yung kalawakan, natuwa ang Panginoon. Kaya patuloy siyang lumikha hanggang sa tayo ay kanyang nililog sa kanyang, na tayo ay kanyang kawangis, no? The universe was formed of God's command so that what is visible was not made out of what was visible. So the Bible's definition of faith, sabi doon, is something more profound, something supernatural, no? It is the very foundation of our relationship sa ating Panginoon. No, kinakailangan tayo. Kasi yung pananampalataya, dapat yan yung ating pinaka-foundation. Pagkaya kasi ang ating foundation, yung pananampalataya sa ating Panginoon, I believe na dumating man yung bagyo, yung anuman mga bagwi sa ating buhay, testing, trials, kung ano man yan, na parang akala natin naging hindrance sa ating paglingkod, wala yan, no? Kaya nga, sabi nga doon, it's just under our fear, no? Tutuntungan lang natin mga problema na yan, na atin lang ay isip na it's just like fertilizer sa ating buhay. No, parang mga ingredients, na kung wala yung mga ingredients sa pagkain, hindi masarap ang pagkain. No? So, ang sabi doon, this passage, the opening statement of the Bible, greatest chapter on faith, give us three incredible insights into what faith truly is. No? What is accomplishes and why it matters to God. No? Sa meron tayong point 1, 2, 3. No? So, doon sa point number 1 natin, ay makikita natin the nature of faith. Doon sa point number 1, you can write it down if you want, the nature of faith. No? Substance and certainty or firm conviction. No? Or firm conviction. Sabi nga, now faith is a confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. No? The first point is to truly understand the nature of faith. The Bible give us two-part definition. Nagbibigay ng 2 part ng definition ang Biblia, no? Often translated
Beautifully, faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. No? So sabi doon, faith is an inner conviction. Yun yung ating dapat, sabi nga, faith is an inner conviction. Without conviction, wala tayong walang mangyayari sa ating way. Spiritual evidence of things we cannot verify with our five senses. We have not seen Jesus physically. No. We have not seen heaven. And we have not seen the Spirit. But faith gives us absolute certainty that they have real. That they are real. Faith moves the things of the invisible world from the category of maybe the category of certainty. No? Di ba when you pray sa ating Panginoon, hindi mo pa man nakikita. Dahil sa pananampalataya na nag-rooted sa ating mga puso, ikaw ay naniniwala, yung bagay na yun ay ibinigay na. No? Binigay na ng Panginoon. Bakit? It is because of your faith. Dahil sa iyong pananampalataya, nananalangin ka pa lang, alam mo na nariyan na ang answered prayer. Sabi nga, without faith, it is impossible to please God. Kaya kailangan tayo, yung pinaka-foundation natin, no other than faith. Bakit ba tayo narito? No? Bakit tayo ay narito? Kasi naniniwala tayo na ibibigay ng Panginoon ang ating kahilingan sa Kanya. Bakit ba tayo narito? Kasi naniniwala tayo ng ating sakit ay pagagalingin ng ating Panginoon. Bakit ba tayo narito? Dahil tayo naniniwala na buhay ang ating Panginoon Jesucristo. Hindi mo nga lang nakikita, pero dumadampi sa iyong tabi ngayon. Nararanasan mo ang dampi ng banal na Espiritu. Kasi wala nang ang Panginoon Jesucristo rito, umakyat na pero nagbigay ng comforter na walang iba kundi sino? Ang banal na Espiritu na siyang nararanasan natin. When ikaw ay kumakanta, ikaw ay nananalangin, naiiyak ka, bakit? Alam mo na ang kasama mo ay walang iba kundi ang Espiritu ng Diyos. Kaya nga sabi ni Pablo, it not me who is living in me. Sino na ang nananahan sa inyo? Walang iba kundi ang Panginoon Jesucristo. No? So ang sabi doon, this definition elevates faith for above mere wishful thinking. Faith is a solid, concrete grasp of the invisible promises of God. No? Nananalangin ka, claim it. Kasi without faith, it is impossible to please God. Kaya kinakailangan, maniwala ka na ang iyong panalangin ay binigay na ng Panginoon. Kita niyo si Abel at Cain, di ba? Si Cain, dahil sa pananampalataya ni Abel, nagbigay siya ng first. Yung kanyang first, binigay niya. Pero si Cain, yun lang, kung ano-ano lang ibinigay, siguro yun lang, some portion lang ng kanyang ani, no? Pero si Abel, ibinigay niya ang kalugod-lugod na pleasing sa ating Panginoon. Si David, sabi nga ni David, I'm not going to offer to the Lord my God that cost me nothing. Yung ang pananampalataya ni David. At alam ba ninyo na itong Hebrew 11, chapter 11, verse 1, at in the following verse, this is tinatawag itong Hall of Fame. Hall of Fame of Faith. Bakit? Dahil kasi ang mga list ng mga men and women of God na nananalig, nananampalataya sa salita ng Panginoon. Bakit ba kayo narito? So, anuhin na natin, sagusaguhin na natin kasi naniniwala ka na ang Panginoon na sumasa iyo, na ang Panginoon na kasama natin ay buhay. Amen. Are you there with me? Yes. Kung tayo naniniwala, believe it, no? Alam niyo, nung time na 10:30, it's okay. Hindi pa talaga ako Kristiyano, pero nag-El Shaddai, nag-El Shaddai. Ay, kasama ko pala si anak Susan. No, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon, doon baga mararamdaman mo ng presensya. Alam niyo, nagtitiis sila, na nakaupo sila, daan-daan yun, sa ilalim ng araw, nakakaupo sila, talagang the problem only, yung makikita meron silang mga ributo, pero di pa tinatanggal na nila. So they believe, naniniwala sila sa Panginoon. At nang malipat, doon pa lang nangusap na pala sa akin ang Panginoon. Nangusap na sa akin ang Panginoon kasi ako ay Bible reader. No? Nangusap na sa akin ang Panginoon, maalingaw siya through the written word. Ang sabi nga sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was made flesh and dwelt among us. No, ang sabi ng ang salita, in the beginning was the Word.
And the Word was with God, no? At ang salita ay Diyos. It means buhay, no? Naniniwala ba tayo na ang salita ng Panginoon ay at ang Diyos ay iisa? So kung tayo ay naniniwala, maniwala na tayong lubusan. At alam ba ninyo, ituloy natin ang kwento. Doon pa lang sa prayer partner, nangusap na ang Diyos sa akin. Ang sabi niya, ibigay mo ang ika-10 bahagi ng iyong ika-10. Malakay chapter 3 verse 10. Alam pa ninyo na hindi ako nagdalawang salita. So sabi ko, baby Christian pa lang ako. This is a real testimony, no? Baby Christian pa lang ako. Sige, hanggang sa ma-transfer. May nag sa amin dito, si Sister Josephine Mercado, kapatid ni Pastor Rafi Mercado, no? Inimbite kami dito. Pag-transfer ko na dito, no? Doon ako unang nakapagtanim dito sa sanctuary. And then I gave it, basta ang sa akin, ibinigay ko lang, Lord, there's a lot of chaos, confusion sa aking mind, no? Naguguluhan ako, marami akong problema. Pero sa aking pananampalataya sa Panginoon, I give it to the Lord without any excuses. Basta sabi sa Panginoon, Lord, bahala ka na sa buhay ko. Bahala ka na Lord sa buhay ko. Ibibigay ko ang dapat ko ibigay sa iyo. Since then, I separate talaga. For me, Christ is holy and it belongs to the Lord. Ang sabi sa Deuteronomy, if I'm not mistaken, 27 verse 30, Christ is holy and belongs to the Lord. Ang ikalawang bahagi ng Panginoon ay banal at ito ay para sa Panginoon. So, ibinigay ko yun sa ating Panginoon at sige lang ako, kasi ako wala akong pakialam kung ano man ang gawin diyan. Basta ang alam ko, nabibigyan ko sa Panginoon and give it to God, not to men. Ang sabi ko, and I'm to please God, not to please men. No? So if that is our point of view, our mind setting, whatever happens, you just give it and obey what God wants you to do. And naniniwala ba tayo na He is the source of everything? Ang Panginoon, maniwala nga kayo, kaya tayo narito, maniwala na tayo. Nakuha din yun. Amen. Natural na dumarating ang problema sa ating buhay, lahat dumating okay lang, but still your feeling is secure. Ang iyong damdamin, ang iyong mind, ang iyong lari, secure ka no matter what happens to you. Bakit alam mo na you are protected by God? No? Amen. Protected by God, okay lang din yung nangyayari. Nakakasigurado ka pa rin sa ating Panginoon. Bakit? You give what belongs to the Lord. Ibinigay mo ang talagang para sa Diyos. Huwag ka nang mag-alala, huwag ka nang sige lang, bibigay mo lang. No? If God convict you to do it. No? Do it. Okay. Huwag na tayong mag-alinlangan sa mga bagay-bagay. Hanggang sa ako yun na, narito pa yan sila Pastor Johnny. Kahit hindi ako marunong kumanta, pag sinabing mag-lead ka, nag-lead ako. Pag sinabing tumayo ka, yun lang maganda. Meron siguro akong, ano bang tawag dito? Teachable spirit. I have it. Kasi I never say no. Kahit ang boses kay boses pala, sige. Kakanta pa nga ako ng duet nung, ayaw ko nang umibig pa. Duet ko pa yan sa suicide mo. So pinagtatawanan lang. Pero that is inside my heart. Alam kong ang Diyos ay buhay. So kung tayo naniniwala na ang Diyos ay buhay, huwag na tayong magpatumpit-tumpit. Obey the voice of the Lord. Amen. Amen. It's not for me. It's not for anybody. Sino ang unang magbe-benefit? Ikaw. Kasi ang Diyos mayaman na siya eh. Ang nais lang niya, ikaw ba'y naniniwala? Ikaw ba ay ibigay mo ang para sa akin. Ang para sa akin, ibigay mo. Nasa iyo na ang 90%, yung 10 bahagi lang ibigay mo para sa akin. Anak, kainin mo na lang kainin yung 90%. Sige, magpapasawa ka. Ibigay mo lang yung para sa akin at pagyayamanin kita. Imagine, 10% lang ang kanyang hinihingi. Hirap na hirap pa tayo. Hindi ko alam kung sinong hindi nagtatimes. Pero God, when God speak to you, do it without any regret. Do it without asking anybody.
If God convict you, do it. Lord, for you. You don't need to worry anything. The divine wisdom and knowledge will gonna pour out to you. Amen? Amen. You're not gonna resist the calling of God. Hindi lang ikaw basta-basta. God wants to do something great sa iyong buhay. Are you there with me? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. So that's the nature of faith. We need to believe what we are. Maniwala tayo. And when you ask in prayer, believe that you will receive it. Amen. That's the nature of faith. Sabi nga, the definition elevate faith for above mere wishful thinking. Faith is a solid, concrete God's of the invisible promises of God. No? So ano ang number one? Yun ang nature of faith. Believe, and it will be given unto you. Matthew 7:7, ask, and you will receive. Seek, and you will find. Knock, and the door will be open unto you. Amen. The windows of heaven. Kasunod nun, sabi doon sa Malachi chapter 3 verse 10, sabi doon, test me in this, if I will not open the floodgates of heaven. The floodgates of heaven will open unto you. Maaari niya na yung healing, maaari niya na yung salvation ng iyong pamilya, maaari niya na yung business, maaari niya na yung iyong worrying. When you give to the, just give it. Give it. No? So, number one is the nature of faith. Number two, witness of faith. Witness of faith. So, makita natin yung mga men and women of God. Kaya sinabi yung Hebrew 11, chapter 11, verse 1 to 3, sinasabing, hall of faith, or hall of faith, it is because the list of the men and women of God of faith is there. Nakuha nyo? Kaya nga, hall of faith. Hall of faith, hall of fame, or hall of fame of faith, no? So number two, witness of faith. Point two, witness of faith. Commendation or very good result and legacy, no? Naalala ko tuloy sa Pilipinas, nag-aagawan sa kanilang legacy. Yung legacy ng, ano ba yun? Bakuna ba yun? Ay nag-aagawan sila. Legacy daw ng Duterte, ngayon ay legacy ng BBM. Pero the reality is you know already, no? So, sabi daw, the witness of faith, commendation, or very good result and legacy. No, makita yung sa pananampalataya, makita niyo ang mga legacy ni Abraham. Tayo, bunga tayo. Nakuha ninyo yun? Tayo, bunga ng ating ni Father Abraham sa kanyang pananampalataya, no? So, this means a long-lasting impact of particular events, actions that took place in the past or a person's life. Meron bang magagaya sa iyo ang iyong katabi? Ikaw ba ay katulad ni Elijah at Elisha, Timothy and Paul? We must have legacy para pagdating ng time, maganda yung meron bang kinakakitaan? Are you a model? Bilang isang Kristiyano, kinakailangan ganun tayo para, gagayahin ko siya kasi meron akong magandang nakikita sa kanya. Gagayahin ko siya kasi nagbibigay siya ng and I believe that ginagawa niya parang gagayahin ko rin siya. Pero sabi nga, imitate me as I imitate Christ. So si Pablo yun, ini-imitate ni Pablo ang Panginoon. Pero dito, may katulad ni Elijah and Elisha, di ba? Si Timothy and Paul. So, let's imitate the goodness of God. Imitate natin ang inaakala nyo na lumalakad sa kalooban ng ating Panginoon. So, the witness of faith, sabi doon, let's consider the heroes of faith like Abel. Kanina, sabi ko sa inyo, di ba? Si Abel ay nagbigay ng pinaka-the best sa Panginoon. Firstborn of his flock. No, Enoch. Si Enoch ay merong deep, intimate walk with God, pleasing with Him so much that he was taken to heaven. Without pleasing Him, deep, intimate walk with God, pleasing Him, si Enoch ay lumakad ng lugod sa ating Panginoon, na nakakalugod sa atin hanggang sa siya ay dalhin sa langit, experiencing walang kamatayan. Hindi siya nakatay, hindi na-experience ng kamatayan. Bakit? Siya ay tumaas na kasama ng Panginoon. Na-experience na kasi siya ay lumakad nang naaayon sa kalooban ng Panginoon. Si Noah, di ba? Kahit walang bagyo, no? Wala pang pero naniwala siya. Nagtayo siya ng arko.
Di ba? So doon si Sarah, no? Si Sarah. Ilang taon ba si Sarah nung nang siya, ipanak niya si Asa? I think 75 years, o 90 years old, no? And si Abraham, nung mangusap ang Panginoon kay Abraham, no? Abraham is, I think 75 years old. And when nang isilang si Asa, ay 100 years na si Abraham. Bakit? It is because of faith of Abraham. No? At alam ba ninyo na, di ba, manggagaling ang lahi kay Asa, pero in-offer niya, sabi ng Panginoon, Abraham, i-offer, dalhin mo ang iyong, in-offer niya. Kahit alam niya ang pangako, nalala na, sabi nga, comes from the generation, di ba, dadami, no? Magiging father of many nation ka, no? Sumunod pa rin siya. Pero doon ay hindi nung itataasan ni Abraham hindi itak yun eh, yung panaksa, no? Ay sundan. Ang meron ay nangusap ang anghel, huwag mong pagbuhatan ng iyong kamay. Meron siyang narinig na, nakasabit, kambing ba? O nakasabit sa puno. Ayun. God provide. When you give to the Lord, He will provide everything. Huwag mong sabihin, Lord, sayang. Lord, gagamitin ko itong 10%. No. Isa-isa siyang bugtong na anak. No? Ni Abraham. Ang Panginoon Kristo isa-isang bugtong na anak ng ating Ama. Pero ibinigay niya. Nang ini-offer, nang ibinigay na ng Panginoon, ng ating Ama, ang kaisa-isa niyang bugtong na anak, ang bunga tayo. Na akala ni Satan, wala na mamamatay na, we are here. It is because of the obedience ng ating Panginoon Yesu Kristo. Amen. Nang si Abraham ay sumunod, ini-offer niya ang kaisa-isa niyang bugtong na anak, God provide. When you obey, anong Isaac na nasa iyo ngayon? Yan ba'y 10%? Yan ba'y ang buhay mo na hindi mo mai-offer sa ating Panginoon? Yan ba ay ang iyong asawa na wala nang ginawa kundi mag-away? Yan ba ay ang financial difficulty mo ngayong hinaharap? Give it to the Lord. Meron pang hinihingi sa iyo ang Panginoon, 10% pa, give it to the Lord. Para lalong umanda at pagyamanin. Amen. We are fearfully and wonderfully made by God. And whatever you have, yan ay galing sa Diyos. Employer mo. Ang buhay mo, galing na sa ating mga. He is the source of everything. Are you there with me? Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. So the witness of faith, no? We must be a witness also. Na makita ng mga tao na you are walking according to the will of God. Na you obey God. And in the future, makita mo ang bunga ng pagsunod mo sa Panginoon. You'll be witness. At ikaw ay makikita na ikaw ay tatawagin, ikaw ay pinagpala sa lupain ng mga pinagpala. Are you there with me? Amen. Pag nangusap ang Panginoon, do not harden your heart. Huwag sabihin, marami po akong bayarin. Unahin mo ang Diyos. You don't need to worry. God will arrange everything. Amen? Muli palakpakan natin ang Panginoon. Witness of faith. Abraham believed in his son who when biologically impossible, no? 100 years siya, pero dahil sa kanyang pananampalataya, isinilang si Isaac, no? Si Sarah, nang ipanak niya si Isaac, is 90 years old at that time, no? So God first promised Abraham a great nation and descendants when Abraham was 75 years old. Yun ang aking sinabi. So Moses believed in the invisible king over the visible might of Pharaoh, no? They were commended for this faith. This verse teaches us two things. Ang verse na ito ay nagbibigay, natuturo sa atin ng two things, no? Ang sabi doon, faith is honored and faith create legacy, no? We stand on the shoulder of giant. Every story in Hebrews 11 is an invitation to add our own name to that list with our generation. You can put your name over there. I want to be like Abraham. I want to be like David. I want to dance like David's dance. Yung sinasabi nga natin eh. I want to dance like David dance. Amen? Point number 3. Point number 1. Ano point number 1 natin?
Okay, point number 2. Realization of Point faith. number 3, the power of faith. Amen. The power of faith. It is the power of faith, bakit tayo ay gumagaling. It is the power of faith, bakit tayo ay narito. It is the power of faith, bakit tayo ay, napunta tayo dito sa home. It is the power of faith why you experience blessing now. No? It is the power of faith that bakit tayo ay patuloy na nagsusur like an eagle. So the power, sabi nga ng Panginoon sa Genesis chapter 1 verse 1, let there be. Ang sabi doon, basahin natin. Ang sabi doon, in the beginning God created the heaven and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face and the waters. Punta tayo dito, ang sabi dito, so ito yung the power of faith. Ang sabi ng Panginoon, in the beginning, God created the heaven and earth. Sa simula pa lang, nilikha na ng Panginoon ang langit at lupa. At ang sabi ng Panginoon, let there be light. And it was so. That's the power of faith. Nang magsalita ang Panginoon Jesucristo, magkaroon ng liwanag at ito ay nangyari. Magkaroon ng ikaw. And it was so. Amen. Magkaroon, let there be vegetation. That is spring forth. Nagkaroon ng mga puno, nagkaroon ng mga ano. It is because of the power of faith. So kung tayo naniniwala sa kapangyarihan ng pananampalataya, ano man ang ating sabihin man diyan, humayo ka, yung paggamit ka sa Panginoon at patungan mo siya ng kamay, maniwala ka na kung ano man ang sinasabi ng Panginoon, siguradong mangyayari sa atin. That is the power of death and life are in the power of tongue. And out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Speak positive to your life, speak positive to your family, speak positive to your neighbor, speak positive in this ministry, speak positive in this church. Speak positive to your pastor. Speak positive to your neighbor. At makita mo, what you confess, you will possess. If you confess negative, you will possess negative. If you confess positive, you will confess positive. Kaya nga, out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. And death and life are in the power of tongue. Kaya kung ano nga lumalabas sa ating mga labi, yan ay meron kapangyarihan. Alam ba nyo ang dila para yung apoy? No, pag yan ay merong nasunod, lumalaw, madaling makasunod. Ganyan din ang ating dila. Iyan ay nakakamatay. Kaya speak positive. Sa iyong katabi, ang ganda-ganda mo at lalago ang simbahan na ito dahil sa iyong kagandahan. Nilikha ka ng Panginoon na kanyang kawanis. Sige, speak positive to your neighbor. That's the power of faith. Ganda-ganda niya. So faith believes in the divine command. The universe was formed of God's command. The greatest reality in the universe is the simple fact that God spoke and it was faith. Accepts the creator authority over the created. Faith accepts the invisible origin. What is visible was not made up of what was visible. This is the ultimate declaration of creative faith. Everything we see, this planet, this room, these stars did not emerge from pre-existing visible resource. It was created ex nihilo. Ex nihilo is Latin word is a Latin word, no? Phrase meaning out of nothing, no? Why it is the important? It is because if you can believe that God spoke to you right now. Are you there with me? Amen. So the power of faith. When you believe in God, believe what you confess, confess positive, maniwala ka na ibibigay ng Panginoon ang iyong kahilingan sa mga oras na ito once that you obey God. Do not harden your heart. God loves you. Ang ating Panginoon siya ang may-ari ng lahat. If you want to be blessed, ikaw ang unang-unang na magbe-benefit sa sinasabi ng Panginoon sa mga oras na ito. When God spoke to you, do not harden your heart. Give what is belong to the Lord. Offer your life to the Lord.
God give you talent. God give you maraming binigay sa iyo, mga gift, talent, no? Offer your life to the Lord. When you offer your life, if you're not gonna lose, ito ay para sa iyo, and God will multiply whatever you have. Tumayo tayong lahat. Hallelujah.